Ayan, isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Tayo po ay tumayo at papurihan po natin ang ating Panginoon.
Tawag sa pagsamba. Sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka pa ipaglihim at ipanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Ang sagot ko naman, Panginoong Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita. Bata pa po ako. Subalit ang sabi niya sa akin, huwag mong sabihin bata ka pa. Pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo. Pahayag mo sa lahat ng aking sasabihin sa iyo. Huwag kang matakot sa kanila, sapagkat ako'y kasama mo at ingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Pagkatapos, inuunat ni Yahweh ang kanyang kamay, hindi po ang aking mga labi at sinabi, ngayon ay ibinigay ko na sa iyo ang mga mensaheng dapat mong sabihin. Ibinigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihang mag-aaral sa mga bansa at kaharian upang sila'y bunutin at ibagsak, wasakin at itapon, itayo at itanim.
pag-iingat niyo sa bawat isa sa amin. Kayo po sana ang manguna sa amin sa lahat ng aming mga gagawin. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan, Panginoon. Panginoon, marami din po salamat sa mga biyaya na pinagkakalob niyo po sa amin sa araw-araw. Ito na po ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Panginoon natin na sa iwagan ng Espiritu Santo ay pinanganak ng Birhen Maria. Nagdamdam ng hirap sa katulad ni Poncio Pilato. Pinako sa krus ng tayo hindi. Sa ikatlong araw ay nabuhay ng mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng mga kasama. Nariyan sa lahat. Doon ang mula at paririto upang umuhan ang pag-uulay ng mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na Iglesia ng Inalang, ang pagkakaisa ng buwan na langit, ang pagkawalas sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng kapwa, at ang buhay ng mga hanggan. Amen.
is what I need. That's why I read my Bible so I don't freaking need. Read the Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read the Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Read the Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. 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 Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Every time I read my Bible, it prevents you pray. I might just go astray. What Jesus said is what I need. That's why I read my Bible so I don't freaking need. Tinatawagan po si Sir Doming para po sa panalangin. Ang mga bata, ano gagawin? Tigil yung mga mata at tayo sama-sama na lang sa mga mata. Manaming sumasalangit ka. Narito po ang yung mga anak, ang mga munting bata na patuloy lang ginagamit Panginoon ang kanilang talento sa pagsamba sa Diyos. Dalangin ko po, Panginoon, sa oras na ito, huwag mo silang pagkabayan sa loob ng isang linggong araw na lalakaran ng kanilang mga buhay. Provide mo po, Panginoon, ang kanilang pangailangan, ingatan sa kanilang paglalaro at sa kanilang pag-aaral. Dalangin po namin dakilang Diyos, lupa sila na may banal na pagkatakot sa Panginoon sa tulong ng kanilang mga magulang at gabay. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Amen. Mula po sa aklat ng Roma chapter 2 verse 11. Aklat po ng Roma 2:11, sabi po dito, sapagkat pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos sa lahat ng tao. Ang Diyos po ang mapalad sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Tayo po ay muling darako sa ating paghahandog sa ating Panginoon. No? Paghahandog na muli ay tayo ay pinagpala ng Diyos sa loob ng isang linggo ng ating mga buhay. Sino po nainip sa buwan ng January? Noon po nakakainip ang buwan at ang araw. Pero ngayon po para kahapon alalahanin niyo po nung tayo ay nagdiwang ng ating Christmas Fellowship. Pero ngayon, pumapasok na po tayo sa love month ng ating mga buhay. Kaya, dahil tayo mahal ng Diyos, ano po gagawin natin?
Ibalik natin ang mga biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos para sa ating mga buhay. Gusto ang kasaganahan, handa na kami sa likod, mga pagpapala mo. Kung akalain, gusto ang kasaganahan, handa na kami sa likod, mga pagpapala mo. Gusto! Gusto! Sa pamilya ko, labas ang pagkalaman, ano ba kayo tumalik? Ikaw ang tatay ko, at dahil mayaman ka, mayaman at iliyo. Ito sa kakalakan, ikaw ang tatay ko, at dahil mayaman. Sino ba mayaman? Boss natin! Wala ko lang narinig. Nakasama mo natin sa pagkalito. Sa pamilya mo, ikay naman natin sa pagkain. Todo natin todo. Para todo. Para Patuloy Panginoon, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa bawat biyaya at pagpapala na aming binanggap sa buong sanlinggo ng aming buhay. Dalangin po namin na nawa ang mga biyaya ito ay patuloy na makapagbigay kalulatian, karangalan, at pagbigay ng parangal sa inakilang pangalan na ikaw lamang ang maitaas, ikaw lamang ang maitanghal. Ikaw lamang o Diyos ang patuloy na magbalik ng lahat ng pangailangan ng anak sa araw-araw. At ang iyong pangako, siksik-diglig at umapawalan sinigalalagyan ang patuloy namin mararanasan sa amin mga buhay. Aming panalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Medyo mahina po, malakas po itugtog. Okay. Magandang umaga po. Masaya po ba kayo? Parang hindi kayo masaya, no? Kasi para po sa ating kaalaman ay meron na naman po tayo parang nakaano na, no? Pakila ko na ba ito? Nakakalulungkot. Pero yun po ay kaparangalan ng Diyos. Yun na lagi po natin tatandaan. Minsan tayo ay nagtatanong kung bakit nangyayari ang pagkawala ng isang tao sa mundo. Okay. Ang sabi po ng ating tema sa umagang ito is breaking down a barriers, overcoming a prejudice. Mga kapatid, katulad po ng ating teksto, maraming pagbagsak, maraming paghadlang ang ating nararanasan. Minsan ang pagbagsak po ng ating buhay ay emotionally thinking, presently o bodily depressed, or spiritual depression. Ang tanong ng Lord po sa atin, paano po natin tinatanggap o paano po natin hinahayaan na ang lahat ng ito ay mapagtagumpayan natin? At sino yung kasama natin? Kung naalala niyo po yung mensahe last week, kung paano po si Jesus ay tinanggihan, ito po ay connected ngayong linggo din na to. Ito po. Kung titignan po natin ang message ng Lord from the Luke chapter 4, beginning verse 21 up to 30, dito po ay tinignan yung capability, yung pagiging isang Diyos, yung pagiging isang Panginoon ng ating Panginoong Jesus. Dahil dito ay sinubukan yung kanyang kapangyarihan. Kaya nga sabi ng Lord, huwag mong tuksuhin ang iyong Diyos. Mga kapatid, sa buhay po natin, alam ko po ang iba-iba yung naging hadlang para kayo lumago. Ang sabi ko po kanina sa mga choir, sa team, lalo na sa inyong kalalagayan bilang mga kabataang sumisibol, marami pa kayong ginagawa sa ngayon na hindi gusto ng pamilya nyo, ng mami nyo, ng magulang nyo, ng mga tao nga sa paligid nyo. Pero, hindi dapat kayo bumigay sa ganong kalalagayang sitwasyon. Ito po. Minsan may ginagawa ka ng ayaw ng kasama mo sa bahay. Hindi maganda yan. Pangit yan. Dapat ganito. Pero, sabi nga ng Lord, afterward na nangyari mga bagay na to, doon sa mga paghadlang na yon, na ginawa o nangyari, kung ito ay maganda para sa harapan ng ating Panginoon, makikita niya yung bunga nito sa buhay ng bawat isa. Lagi natin sinasabi na you cannot please to everybody. Hindi lahat ng ginagawa mo, natutuwa yung tao na sa katabi mo. Patignan nyo kay tao na sa katabi mo. No. Lalo na pag ikaw bilang magulang, overprotective ka. Di ba? Minsan tayo bilang magulang, nagiging overprotective sa ating mga anak. Hindi natin sila hinahayaan magdesisyon, hindi natin sila hinahayaan gumawa ng mga bagay na hindi natin alam. Para po ng isang araw, kung di po ako nagkakamali, Wednesday night, meron po akong dumating na bisita, kumpare po namin yung Pastor Densha. Kasamahan po ni Ate Donette dati sa Bible Fellowship ng kanyang church na pinanggalingan. Yung kanyang anak isa 31, then yung isa po na second na the youngest niya is 27,
At yung pinakabunso po ay 17. Galit ka sa akin? No. Ngayon, tinanong ko, sabi ko doon sa kumpare ko, pare, may manugang ka na ba? Sabi niya sa akin, pare, ayaw mong pagkasawahan yung mga anak ko. Sabi ko, ha? 31 yung anak mo. Dumating po na to the point na yung kanyang anak na lalaki, yung inaanak ko po bale, parang nagpunta po sila sa isang mall o sa SM, doon po sa gawin namin doon sa may San Jose del Monte, dahil may SM po din doon. Ipinakilala ng batang lalaki yung kanyang girlfriend, yung kanyang nililigawan doon sa daddy niya. Alam niyo po, sabi nung daddy doon sa anak, ayaw ko sa kanya, break-in yan. Ba, galing mo nga ako ah. Yung anak ko pa nakipag-break doon sa babae. Hindi pala yan. Sabi ko, pare, mali. Hindi kita kakampihan. Kasi matanda na yung mga anak mo. At matanda ka na rin. Sino magbabantay o sino magmamahal sa mga anak mo pag wala ka na? Habang buhay ka bang katabi nila? Diba? Yung pagiging protected natin sa ating mga anak, hindi po masama. Kaya lang siya nagiging masama kung over na po yung pagiging protected natin. Mga magulang at mga kapatid, sabi nga ng Lord, minsan, mentally, emotionally, physically, spiritually, bumabagsak ang isang tao dahil sa sobrang ginagawa ng mga tao nasa paligid niya. Hindi niya mag-take, hindi niya ma-overcome, hindi niya matanggap, bakit ganito? Wala na akong ginawang tama. Si Jesus, ang sabi sa kanya, kung Diyos ka, gawin mo nga kinapa itong baon na to. Kung tunay kang Diyos, tumalong ka nga mula sa taloktok ng bundok na ito hanggang doon sa ibaba. Ano po ang sabi ng Lord? Huwag mong subukin ang iyong Panginoon. Nandun pa po ba tayo sa 6 step na to seek is to believe? Maniniwala lang ako pag nakita ko na. Kahit yung mga alagad ng Diyos. Kasama sila sa paglilingkod. Kasama sila sa paghayo. Pero nung namatay si Jesus, nung sinabi nila, maniniwala lang ako na namatay si Jesus o nabuhay si Jesus pag naipasok ko na yung aking isang daliri o yung aking kamay sa kanyang tagiliran. Minsan tayo po yung hindi naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya yung araw-araw sa buhay natin, marami tayong natatanggap na kahinapisan ng ating mga puso. Kalungkutan ng ating mga buhay. Mga kapatid, ano po sinasabi ng Panginoon? Sabi doon, sa buhay ng bawat isa sa atin from the Matthew chapter 7, beginning verse 1, do not judge or you too will be judged. Huwag kang humusga para huwag kang husgahan. Amen. Sino ba po judgmental sa atin? Walang aamin. Huwag yun na sabihin kayo at alam ko hindi kayo aamin. No. Ako po, nung bata ko po, nang ako po ay marami naman din po rin ako naging girlfriend that time. Pero hindi po ako yung typical na lalaki na pagka na-break ng babae,
Kala mo sinukluban ng langit at lupa. Hindi po ako ganun. Ikaw, Kuya Jerry, ganun ka ba? Umuumpit lang. Ako po, hindi eh. Alam niyo ba kung bakit? Ang naging mentality ko po nun, hahanapan ko yung babae na ibinirate ako ng mga pangit na alam kong makakapagpa-depress o makakapagpa-depress sa akin na hindi ko siya dapat mahalin. Ganun po ako katindi nun. For example, niligawan kayo sa babae, bunilig ako. Sasabi ko na sa sarili ko, kalala mo niya, kaganda-ganda niya, bakit naman siya? Saan naman? Tapos ang balat ganito. Alam niyo, after a week o after a day pa lang eh, alam na. Ganun ako simple. Kaya nga tinatanong ko kuminsan ni nanay ko, di ba kakabibreak mo lang? Opo. Okay ka lang? Opo. Ano nangyari sa'yo? Wala. Bakit? Pangit naman yung girlfriend mo eh. Pangit naman yung naging ex ko eh. Okay lang yun. Di ba? Pero sabi nga yun, mali pala. Huwag kang humusga nang hindi ka husgahan. Amen. Tayo, ang hilig natin mahusga. Pag nakakita tayo ng bagay na pangit, husga agad eh. Kala mo magindi. Kaya ugali pa naman natin yung hulit ng salitang, no? Di ba? Kaya, ano sabi ng word sa atin? Ang sinasabi ng word sa atin is, do not judge. Ang Diyos lamang ang pwedeng manghusga sa bawat isa. Pangit man yan, maganda man yan, wala po tayong magagawa. Dahil ang Diyos lamang ang may karapatang humusga sa lahat ng bagay. At ako po, hindi ako nahihiya na sabihin nung kami po ay bago ng ating tunet. Maraming nagtatanong sa akin, bakit mo siya nagustuhan? Sabi ko, pinag-pray ko eh. Siya binigay ni Lord, bakit ba? Sabi, ang lagi ko ito, bakit pakilang mo? Kaya ko naman mag-aasawa, hindi mo kayo. Kasi unang-una, at difference of age, medyo may edad po siya sa akin, di pala matanda. Papagalitan na naman ako. May edad siya sa akin. 8 years to 9 years siya. Something like that. Tapos pag nagsasama po kami, medyo di ba, hindi naman siya katangkaran, ganito ko lang halos siya. Sabi nga nung aking mga pamilya, sabi niya, ang layo doon sa mga naging girlfriend mo pas. O bakit? Noon, iba yun. Iba yun ngayon. Pero alam niyo po, ang sabi ko sa kahit sa pamilya ko, hindi yung ganda ang pinili ko. Ang pinili ko, yung makakilala or kilala at magiging katuwang ko sa ministeryo. Awa ng Diyos, nag-start po si Ate Tonet as a volunteer worker ng church. Is 2000. Nung kami po ay bumaba ng Cobra. Kasi nag-open po doon ng school. Siya po yung nag-pioneering. Kaya, mga kapatid, hindi po importante kung ano ang estado ng tao. Amen. Kaya, ano sabi ng Lord? Sabi ng Lord, sa buhay natin, love your neighbor as love yourself. Mahalin natin yung ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Amen. Parang ayaw nyo mahalin yung kapwa nyo. No? Diba? Pag hindi mo minahal yung kapwa mo, tanda mo kapatid, hindi mo mahal ang sarili mo. Sabi mo sa katabi mo, pag hindi mo ako minahal, hindi mo mahal ang sarili mo. O, alam nagsabi. Di ba? Walang nagsasabi. No.
Bakit? Tandaan po natin mga kapatid, ano ba yung laging tinatagubilin ng Diyos? Dahil sa pagmamahal mo sa kapwa mo, kung ano't ano man ang mangyayari sa iyo, sinong unang sasaklolo sa iyo? Yung kapatid mo o yung kapamilya mo malayo? Hindi. Yung kapwa mo. Unless na lang. Kung kayo katulad ng mga Rodriguez na isang compound, isang iyaw lang. No? Pero naalala ko yung kinukwento ni Ate Tunet Kalinen about doon kay si Jace po ba yun? Kasi malayo si Ate Diana sa kanilang pamilya. O, nakailangan ng tulong, humiyaw yung bata. Inutusan, humiyaw sa labas. O, ang tanong, tinulungan mo, pinagpiestahan. At tinulungan naman, kala ko, pinagpiestahan niya. Diba? Sabihin, yung kapwa mo ang tutulong sa'yo. Hindi yung kapatid mong malayo. Kaya sabi nga ng Lord, sa buhay natin, mahalin natin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasi po, ang pagmamahal sa kapwa ang isa sa mahirap gawin. Bakit? Kasi yung kapwa mo na yan yung humahadlang sa'yo kung bakit hindi ka lumalamig. Siya yung humusga sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo sa araw-araw. Pero, sinasabi ng Lord sa atin, yung salitang huwag mong gawin ang mga bagay na ayaw mong gawin sa iyo ng iyong kapwa. Magulang kapatid, sa umagang ito, tandaan po natin, masarap pong maglingkod sa Diyos. Pero, huwag niyo pong tingnan yung mga taong nasa paligid niyo para husgahan kayo. Yung sinasabi niya na para maging hadlang sila sa buhay niyo. Si Jesus, hindi naman niya tinignan kung ano yung mangyayari sa kanya. Tinignan niya po ba yung barrier, yung hadlang na pag ito hindi ko ginawa, maraming hindi maliligtas. Pero alam niya sa sarili niya, yung pwedeng hadlang na kanyang kahihinatnan o mangyayari sa kanyang buhay. Bakit? Hindi yung simple. Kung kayo ay may hinahanga ang karakter ng Biblia, hindi po simple ang kanilang pinagdaanan. Katulad nga lang po ng ating sagot ang tawag sa pagsama kanina, hindi ako karapat-dapat. Andiyan may utal. Andiyan na, sabi nga, isang makasalanan na maniningil ng buwis. Diba? Andiyan yung tinaliguran ang Diyos dahil ayaw niyang mapahamak ang kanyang sariling buhay. Mga kapatid, kahit anuman mangyari at anuman ang maganap sa buhay natin, hindi po dapat mahadlangan ang iyong pananampalataya dahil lang sa may gusto tayo sa sarili natin. Kahit ano pa yan, kahit sino pa yan, tanggapin mo yung tao. Kahapon sa meeting po namin, ewan ko, I'm very familiar kayo doon sa tinatawag natin regionalization ng ating iglesia. Para sa inyong kaalaman, may bishop tayo, past bishop natin, nawala. Napunta tayo ng sarili niyang simbahan. Pero hindi po sa Bulacan. Hindi po Manila Episcopal, Baguio area. Bishop Torio. Sa Bulacan, alam ko,
Yung iba sa inyo, in-idolize to. Pastor Umali. Wala na rin po siya sa Metodista. Bakit? Ano po dahilan? Ang dahilan, kung naalala niyo po nung panahon ni Bishop Lakpil, yung autonomous, pinaglalaban ni Bishop Lakpil yun pero hindi nanalo. Ang Iglesia Metodista sa Pilipinas ay tumayo at manindigan para hindi na tayo maging under ng Amerika. Dahil may mga procedure sa Amerika na hindi po natin tanggap. Like say for example, same-sex marriage. May nangyayari na po ngayon. Pero ang tanong, nung kami po ay nag-convocation, at alam ko open kayo doon sa dahil naging live ang convocation that time, ang tanong nyo, eto, tanggap po ba natin sa ating Iglesia Metodista? Hindi. Okay? Hindi po natin tinatanggap ang same-sex marriage. Pero hindi natin itataboy yung mga tao kung ano man ang kanilang estado sa kanilang personalidad. Amen. Hindi natin sila kailangan itaboy. Sabihin natin, may pumasok dito, lesbian, okay, fine. Welcome. Tanggapin natin sila, bakit? Tao sila. Baka dahil sa paraan ng pakikinig ng salita ng Diyos, doon magbago yung kanilang isipan na sila'y magkaroon ng isang manliligaw. O sabihin natin, noong po ako po ay nasa isang church. Dalawang church na po, bali napuntahan ko. Doon sa una, abi pumapasok ng church, kala ko babae. Ang tangkad, na medyo may pagkapayat, slim, tapos pumapasok sa church, naka-short. Mek-mek! Sabi ko, tinanong ko yung counselor ko, babae po ba yan? Sabi niya, Pastor, hindi. Anak ng miyembro natin yan. Gumanon. Sabi ko, okay. One of the day, kasi active siya sa church eh. Umahanto, sabi ko, anak, halika. Sabi kita. Next week. Ayoko na ganyan ang suot niya, ha? Okay lang. Tanggap kita kung sino kaatan ka. Pero, irespeto mo yung church. Magbihis ka ng ganito. Kung ayaw mo talaga magpantalon, why not? Kung gusto mo suot ng ganitong kasi ng damit, walang problema. Kaya lang, ilagay mo sa tamang lugar. Simba, nagpalit, nag-change clothes. Pumayag. Eto, sister. May isang laiko sa church, nagsalita sa pulpito. Sabi niya, ang mga ganitong mga tao ay sinusumpa. Sabi ko, patay din. Sabi ko, patay na. Wala na ako yung pinahirapan ko. Hindi dapat tinatanggap sa akin ng Diyos. Naku, patay na ako. Ako yung nakikita ko siya, yung nakaganon, iiling-iling. Sabi ko, patay. Nung paglabas, tapos po ng church service, nilapitan ko kaagad siya, sabi ko, anak, pasensya ka na. Pastor, pasensyahan po tayo. Hindi na po ako babalik ng church. Nawala. Sino ang nagtabol? Mananampalataya ng iglesia. Sila pa yung naging hadlang para totally mabago ang kanyang buhay. Ngayon, alam niyo po, tanongin niyo po ang itsura niya ngayon.
Girl na girl. Maganda pa kay Ate Pao. Pero yung katawan niya, halos katawan ni Ate Pao. Sumasali nga ng beauty contest eh. Mga kapatid, sabi nga ng Lord, matapos yung lahat ng maraming hadlang sa buhay natin, dapat may pagbabago. Yun po yung part ng regionalization natin na ang lagi pong ini-insist ng mga taong humiwalay, ang ala nila, tinatanggap natin yung same-sex marriage. Hindi po. Ang tinatanggap natin yung kanilang presensya sa loob ng ating kapilya. Pero hindi po yung kanilang pagpapakasal. Yun lang naman po issue ngayon sa atin eh. At yun po ang hindi naiintindihan ng iba. Akala po ng iba ay napagtatakpan. Sabi nga po ng tatlong bishop natin, Akdal, Australia, and Painin. Sabi nga, hindi po kami papayag. Unang-una, wala po yan sa law ng Diyos. Dahil ang batas ng Panginoon, babae at lalaki lang ang pwede ikasal. Mga kapatid, huwag po tayo ang maging hadlang, ang maging batong katitisuran ng ating kapatid o ng ating kapwa. Amen. Ang ipakita po natin sa kanila, higit na pang-unawa. Pahalin natin sila. Katulad po ng sinabi ng Panginoon, kung ayaw mong husgahan ka ng kapwa mo, huwag mong gawin sa kapwa mo ang panghusga na ginagawa mo. Dahil pag ito ay ginawa po natin, darating ang isang araw, wala po tayong mapapala o wala po tayong magagawa. Kaya, ang sinasabi po o paalala ng Panginoon sa atin sa umagang ito, mga kapatid, sabi niya po doon, ang pagtanggi sa isang maling kaparaanan ay pagtanggi sa lahat ng bagay sa kanyang buhay. Subalit ang pag-ibig na may pagpapahalaga ay pagpapakita ng isang malalim na pananampalataya. Ang tinatanggihan po natin ay bagay na mali. Pero, hindi ibig sabihin doon, yung tao na nagkamali ay ating itataboy o ating ahadlangan. Ang paghadlang natin sa kanila ay pagtutuwi, pagtatama. Pero ang tunay na halaga, maipakita natin ang pag-ibig sa bawat isa. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Itaas ninyo ang inyong mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Tunay na marapat at matuwid na aming katungkulan na sa lahat ng oras at sa lahat ng dako. Kami ay magpapasalamat sa iyo. O Panginoong Banal na Ama, makapangyarihan sa lahat. Diyos na walang hanggan. Tawagin po natin ang ating mga communion ushers, Kuya Victor at saka si Kuya Oni. Kasama na po ang ating presider. Sapagkat mayroong isang tinapay na bumbabuhat sa langit, tayo ay marami ay di isang katawan lamang. Sapagkat nakikibahagi tayong lahat sa isang tinapay,
isang pakikibahagi sa katawan ni Kristo. Ang tinapay ng ating pinagpapasalamat, isang pakikibahagi sa dugo ni Kristo. Ito ay nangangahulugan ng isang paglilinis at isang bagong buhay para sa ating lahat. Tinanggap natin kay Jesus, ito ay ang sarong pinagpapasalamat natin. Mga minamahal, sa pagsilang ni Jesus at pagbigay ng liwanag ng ating buhay, sa kanyang kamatayan, tayo ay nagkaroon ng bagong buhay sa kanya. Sa kanyang muling pagkabuhay, tayo ay nagtagumpay. Atin ngayong saysayin ang ating pagpanampalataya kay Kristo Jesus. Ating itaas ang ating mga dugo o tinapay ng buhay na ating tinanggap at yun ay ating pagpalain at tanggapin ng may pananampalataya at tunay na kadakilaan ng Diyos. Tanggapin natin ang dugo ni Kristo na siyang nabubo sa krus ng Kalbaryo upang maglinis at mapatawad at upang tayo ay kanyang patuloy mahalin sa ating mga puso at sa ating mga buhay. Tayong lahat ay tumayo at tayo ay manalangin. Aming Diyos, patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos sa umagang ito. Salamat sa aming mga buhay. Maraming hadlang aming pinagdaanan sa buong isang linggo. Problema, karamdaman, alalahanin, mga taong aming minahal na siya nagpabigat ng aming mga puso at ng aming mga damdamin. Subalit sa umagang ito, O Diyos, katulad po ng iyong sinabi, ang kabigatan at ang kasalanan at ang karamdaman, kasama ng kahirapan, ay isinama mong ipinako sa krus upang kami maging malaya, upang kami patuloy na pagpalain, at upang kami bigyan ng tunay na kagalakan at katulakan. Panginoon, pagpalay mo po ang bawat anak mo mula sa aming mga bata, sa kabataan, kabataan may gulang, kababayan at kalalakyan. Sa aming pagtanggap ng iyong balala, kung inyo ng iyong balala na kapangyarihan, ito'y magbibigay sa amin ng kalakasan, magbibigay sa amin ng tunay na kalusugan. Kaya aming panalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
tunay na pagpapala, ang paggabay at patnubay ay kanilang makamtan, kasama sa kanilang mga bitin at hangarin ng kanilang mga puso, ang kanilang mga magulang ay patuloy na pag-iingatan. Di aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa aming mga bataan o Diyos, patuloy nawa ang iyong pag-ibig, ang kanilang mga hangarin at bitihin ang kanilang mga puso. Maging sa kanilang katalungan ang karangalan ng kanilang mga natatanggap. Ikaw ang patuloy na magbigay ng kagalakan at katuwaan. Na ito ay lagi nilang mayandong sa iyong dakilang pangalan. Ikaw naman, Panginoon, ang patuloy na gumabay at tumatubay sa bawat akbang at landasin na tinatahak ng iyong mga anak. Ito'y aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa aming mga batang nagulang o Diyos, patuloy namin ilinilog sa iyo ang kanilang mga pangarap, ang bitihin ng kanilang mga puso. Nanatigit ang pagpapaligumpay na ikaw ang maghahari at mamuna sa bawat plano, sa bawat bitihin ng kanilang buhay. Upang saan, ang lahat ng kanilang mga kamtan, ito'y katabi-katagumpayan na ikaw ang kanilang kasama, ikaw ang kanilang kapili. Nawa, ang biyaya at ang pagpapala, kasama ng pag-iingat ang kalakasan ng kalusugan, ay kanilang makamtan sa pangalan ni Jesus. Amen.
kami nagpupuri at nagpapasalamat mula sa hanin ng aming mga inang tahanan. Salamat sa patuloy na pagkukup sa kanilang mga puso. Salamat sa patuloy na pagkakaloob ng katatagan, kasiglahan, at upang kung saan, Panginoon, ikaw ang kanilang patuloy na napapupurihan. Salamat po sa pangangalaga at patuloy na pagliligtas sa ginagawa ko sa kanilang mga buhay. Kaya aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Itinataas namin sa iyo, Diyos, ang lahat ng bagay sa aming mga puso mula sa mga kamalan ng mga tahanan. Salamat sa kanilang pag-ibig. Salamat, O Diyos, sa kanilang pagmamahal. Salamat sa patuloy na pag-aaruga. Katulad ng pag-aaruga mo sa aming mga bata, sa mga bataan, sa aming mga kabiyak, at maging mga O Diyos sa lahat ng anak mo na patuloy na may pananampalataya. Sa iyo namin, Panginoon, pinagkakatiwala ang aming papuri, pasasalamat at samba sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Salamat, Panginoon, sa iyong kapangyarihan. Salamat, O Diyos, sa iyong katuwaan na patuloy na ginagawad sa aming mga buhay. Salamat sapagkat ikay lagi nariyan upang kami pagpalain, ingatan at pagtubayan sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede po natin.
pinupuri at nagpapasalamat sa iyo sa umaga ito. Alam namin, O Diyos, hindi mawawala ang mga barrier o mga hadlang habang kami nabubuhay, habang kami patuloy na naglilingkod. Sapagkat alam namin, sa bawat mga hadlang na aming natatamo o aming nararanasan, kung ito man ay tinik, ito man, O Diyos, sa isang karamdaman, higit kami nagtitiwala sa iyong kapangyarihan. Higit kami nagtitiwala sa iyong biyaya na mayroon kang masikip na gagawin para sa aming mga buhay. Panginoon, salamat po sa mga nagpapahina ng aming buhay o ng aming pananampalataya. Dahil alam namin na sa aming buhay na ito, katulad po ni Apostol Pablo, na lagi niyang binibigkas ang mga karamdaman o ang kahinaan, ang mga hadlang na patuloy na humahadlang sa kanyang pananampalataya. Dito siya higit na napatatag. Dito siya higit na pinatitibay. Kung saan kami ay patuloy na maglilingkod at susunod sa iyong dakilang kalooban. Salamat sa mga tagubilin na huwag namin gawin ang ayaw namin gawin sa amin ang aming kapwa. At tunay, Panginoon, na kami bilang iyong mga anak, ang lagi mo tinatagawin sa amin. Kung paano namin minamahal ang aming mga sarili, mahalin din namin ang aming kapwa. Huwag kami maging hadlang sa kanilang naisip. Huwag kami maging hadlang sa kanilang pananampalataya. Kung hindi, kami ay patuloy na magsama-sama, na magpupuri, magpapasalamat, at sasamba sa dakilang Panginoon. Panginoon, salamat po sa iglesia ito na patuloy na ibinibigay mo sa amin ang laging pagpapaalala. Alam namin, Panginoon, na minsan masakit tanggapin ang katotohanan na para bang lagi kami binabato, lagi kami dinidikdik. Pero ang lagi mong paalala sa amin, the open rebuke is better than secret love. Ang tunay na pag-ibig at tunay na pagmamahal ay nagpapaalala sa aming mali, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kahinaan, o sa mga bagay na humahadlang. Dahil dito kami ay natututo, dito namin naririnig ang mga bagay na dapat namin gawin o ayusin sa aming mga puso at sa aming mga buhay. Salamat po sa bawat paalala na ginagawa mo sa amin. At salamat sa bawat puso na laging bukas na tumatanggap ng kaalaman at karunungan na ikaw ang nahahayag. Ikaw ang patuloy na nagbibigay ng kaligtasan. Ikaw ang nagbibigay ng tunay na katuwaan. Sa aming mga batid o sa aming mga buhay, sa muli naming pagawalik, sa kanyang hanap buhay, trabaho, profesyon, negosyo o Diyos, sa mga magsisipag-aral naming mga kabataan at mga bata. Tunay, O Diyos, na salamat sa lagi mong pagliligtas at pangangalaga sa buhay ng bawat isa. Kasama na rin, Panginoon, ang aming pananampalataya na patuloy mong pinagagaling at pinag-iingatan ang lahat ng iyong anak na may karamdaman. Subalit alam namin na kami kalungkutan pa rin sa aming mga puso dahil sa pagkawala ng Kuya Eloy o ng Kuya Edmar, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, nawa ang pamilya natin Jen, kasama kanyang mga anak, kasama kanyang pamilya, patuloy nyo hilumin ang sakit na kanilang nararamdaman, sapagkat alam namin na bago dumating ang kalalagayan sa buhay ng Kuya Eloy, siya'y aming naihanda. Siya'y aming patuloy na naipagkatiwala sa iyo. At alam namin na sa kanyang puso, naroon din ang pagtanaw na ito'y kanyang tinanggap, pinanampalatayanan bilang kanyang Panginoon at bilang kanyang tagapagligtas. Ang
kaaliwan sa pamilya ng Merkado Ugat ang kanilang magdama. Nilalatigit sa mga naiwanan ng Kuya o Diyos. Panginoon, muli kami uuwi sa aming mga pansamantalang tahanan. Nanawa sa aming pag-uwi, patuloy mong pag-iingat, pangangalaga, pagliligtas, at lalatigit, mailayo kami sa anumang karamdaman ng aming pisikal na pagkatawan. Sa iyo kami, O Diyos, nagpupuri. Sa iyo kami, Panginoon, patuloy nagpapasalamat. Sa tanging pangalan ni Jesus at Diyos at sarili namin tagapagligtas. Amen. Amen. Ang pagpapala at biyaya ng Diyos habang sumasalangit ang ating patuloy na makamtan, ang ating patuloy na maranasan, ang kapangyarihan at ang kanyang pagbuhay, ang siyang sa ating lumagi, sa ating mga puso at sa ating mga buhay. Kasama ang pagiging ng Ama, ng Anak, at ang pakikisa ng Santong Espiritu, ang siyang maghahari mula ngayon at magpakailan-kailan paman. Amen. Praise the Lord, makakaupo muna po tayo saglit. Batiin po natin ang ating mga batid na magsipag diwang na kanilang arawan mula kay Ate Micaela, kay Ate Atalia, kay Kuya Raymond, kay Ate Audrey. Sa linggong ito ay magdiriwang. Dito po ba sila? Ayan, yun, sa Ate Micaela. Okay, pwede po ba tumayo? Yung nandito na magdiriwang ng kanilang arawan para maipanalangin po natin